Alright guys, nandito tayo ngayon sa Montreal at pipick up tayo ng bricks papunta naman ng Alberta. So nagtambay ako dito ng 3 hours and 15 minutes kasi yung load ko raw hindi pa ready. So ang oras natin ay 3:57 PM. Yan, 3:57 PM na. So pupunta tayo ngayon sa opisina doon at para sabihin na ready na raw yung load ko. Tara, let's go. Bubuhos pa ang snow eh. Tara, punta tayo sa shipping office. Ang problema nito, magsisecure tayo ng ng load na bubuhos ang snow. Ayan, doon tayo kakarga daw. Doon, baback up tayo doon or somewhere. Pero punta muna tayo sa opisina. Hindi ko alam saan ang pintuan ng opisina nito. Baka doon. Ay, baka dito. Ito pala. Hi sir. Priority here? Yeah. Okay, thank you. So ito yung text. Hindi na kailangan. I'll talk to Henry and see what I can do. Hi, sir. Hello. Hi. That's the one who was waiting. Yeah, exactly. Thank you, Joe. Okay, so hold on. Yeah, Paul, I gotta go. Okay, thank you. Thank you. The thing is, the warehouse closes at 4. Sorry? The warehouse closes at 4, Then and it's 4 o'clock right now. I'm So- waiting almost more than 3 hours here. Well, you didn't came in. Because I called, somebody told me that the load is not ready yet. So Okay, that's 3 hours ago. yeah, But in 3 hours, you saw me there, right? I'm well, they know sitting who you were. So, Yeah. Lisa. So yun, bad news. Maglo-load tayo bukas pa ng umaga. Sir, can I stay here for the night? No problem here? Okay, thank you. O, dito na lang tayo para sure na makakargahan tayo bukas. Lakas ng buhos ng snow kaya hindi na ako alis dahil baka masama ang daan, madulas pa tayo, empty, mahirap bumiyahe na empty ang trailer. Okay, okay naman daw tayo pumarada dito, at least nakapagpaalam tayo. Yung tao kausap ko kanina,
dinadaan-daanan niya lang ako dito. Tumawag ako sa shipping office nila. So syempre ang laki ng building, di ba, kanina hindi ko, para sure tumawag ako sa shipping office. Then nasabi hindi pa ready ang load. Ngayon nung pumunta ako, dahil nga sinabihan ako ng dispatch natin na puntahan daw doon. So yun nga, ang sabi 4 o'clock na. Sarado na raw ang warehouse nila. Di ba? After ko magantay ng 3 hours, yun lang pala sasabihin, sarado na ang warehouse. So bukas tayo pipick up ng 9 AM. Dito na tayo mag-stay sa area nila. Kasi kung tatakbo pa ako doon sa pinakamalapit na truck stop, Anjo, yung Anjo, bad weather, mamaya magkadulas-dulas pa tayo doon. Dito na lang tayo. So yun, stay for the night, see you tomorrow. Right? Good morning guys, today is Tuesday. Ang oras natin ay 7 AM. Mag-prepare na tayo habang maaga pa, dahil mamaya magbago ang plano nila. Kargahan tayo ng maaga, or kasi ang sabi nila alas 9 ng umaga ngayong araw na to tayo kakargahan. So i-prepare na natin yung trailer natin dahil punong-puno ng snow. So ang temperature dito sa Montreal, Point Claire, ang location natin sa Point Claire ay -8. Feels like -12, so malamig, mahangin. Pero no choice tayo, kailangan natin i-prepare yung trailer natin. Alright, so tara, umpisahan na natin. So yun guys, ganito kakapal yung yellow or snow dito sa trailer natin. So kaya linisin muna natin to bago tayo pupunta doon sa shipping office para ready to go o ready to load na tayo. So bumubuhos pa rin yung snow. Yan, linisin natin. So yan, kami ang pinagpala talaga dito sa Canada. So kailangan natin palahin yan. Ito ang literal na pinagpala kami, mga flatbed dito sa Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man, di aatras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas. Ipapakita niya sa biyahe ang trabaho niya. Makikita ang ginagawa sa truck na kanyang dinadala. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, yan ang trabaho at buhay Canada. So yan guys, pinagpala talaga kami. So ayan, nalinisan natin yung ano natin, yung trailer. Ayan na siya.
Yan ang exercise tuwing umaga bago kargahan yung trailer natin ng load. So let's go. Abangan natin, tingnan natin kung anong ikakarga sa atin. Sabi daw bricks, pero hindi ko alam kung anong klaseng bricks yun. Alright, so tara. Yun, napakasakit sa daliri dahil yung snow pag natunaw sa gloves mo, so malamig na yung gloves mo. Yung feeling mo basa yung loob pero kahit hindi. Kaya yan o, at sakit sa daliri. Naka-heater naman tayo sa truck, pero iba yung buga ng galing sa ano, yung hangin ng galing sa atin. So mamaya 8 AM punta tayo doon sa shipping office. So ang oras natin 7:34 pa lang AM. Pero bubuhos pa rin yung snow eh. Pero wala tayong magagawa, kaya may snow dahil winter ngayon. Alright, so mamaya punta tayo doon. So yung guys, 8:33 na. 8:33 na. Puntahan na natin yung shipping office dahil sabi nila 9 AM tayo kakargahan. So bisitahin natin shipping office kung anong plano nila sa atin. Tara, let's go. Buti huminto na yung snow. Ang problema lang dito, walang maparkingan. Kaya kahapon itinawag ko sa shipping office kung anong gagawin. So puro kotse, walang maparadahan. Buti nakaparada tayo doon. Sarado. Wala na, hindi na pwede pumasok. Ay, bukas pala. Il est là. C'est clair, oui, oui. Jean a dit que la facture est faite et ils les ont payés. On peut retourner vide. Oui. Ok. Donc, ce container, c'est pas un petit return. Oh, il faut retourner. Ok, c'est le wash, je pense. Ok. C'est pas wash, ok. On peut le release this container. Morning, sir. Yeah. You're the guy from yesterday? Yeah. Okay, so it should not. Okay, wait. Continuez l'étape. Le suivant. So I'm staying in my truck and let me know if Okay, wait. Come back at 9. That's it. 9? Okay. Yeah, thank you. Balik daw tayo ng 9 pa rin. Talagang 0-0 sila. Alas 9 talaga. Okay. So dito guys, pumasok ako dito paabante. Akala ko makakaikot ako. Hindi pala kaya. Hindi kaya umikot ang Super B dito.
So alanganin ako kahapon, kaya ang ginawa ko, umabante doon, inatras ko ng pakanan. Instead na pabor dapat ang atras sa driver, pero hindi kaya, so pakanan. Kaya yan ang nangyari sa akin. May mga trailer dito kahapon, dito lang yung may bakante. So mahirap iatras yan para sa Super B trailer. Ang ginawa ko, nilagalagari ko lang para makapag-park ako na maayos. So wala tayong magawa guys, kailangan bumalik tayo ng exactly 9 AM. 8:42 AM pa lang. Balik na lang daw na 9 AM. 00 talaga sila dito. Kung anong oras mo talaga. Yun lang talaga ang puntahan mo. Okay. Antay na lang tayo ng 9 AM. So yun guys, galing na tayo ulit sa shipping office. Hindi ko na kayo sinama. Kakarga na raw tayo, kaso lang ang problema, hindi tayo makapag-ikot. So lalabas tayo ulit, tapos pabalik. So, tara, let's go. Status natin, lalabas tayo, hindi tayo makapag left turn dahil makitid yung ano nila area. Ayan. Tayo nito. Akala ko may labasan din ditong gate na to, wala rin pala. Try natin umikot. May bakod pala to. Status natin, paano tayo makakalabas, makapasok doon. May nakaparadang trailer, tapos ganyan lang kakitid, diba? So atras na lang tayo dito, galing doon atras tayo papunta dito para diretso tayo papunta doon. Bayad. Mahirap pa.
load me side by side or one side only? So I will in the center. I will park in the center or Yeah, you want the first trailer loaded or the back one? two trailer. You want to get loaded them both? Yeah, Or just a 21 skids? 21 skid only. How many pounds all? About 50,000 pounds. Can you separate? So I have traction in the pop trailer. Because if I have no load at my pop, it's dangerous. Yeah. 25. Huh? 25. Okay. Okay. So it's 21 skids. I will load on the first one 10 and on the back one 11 or else you want. 11 in my front trailer. Okay. One on that side, one on this side. One that, one this. Okay, side by side. Kakargahan tayo ng ano lang pala 21 skid, so 50,000 pounds. Kaya kakargahan natin dalawang trailer kasi hindi pwede na lahat ikakarga sa lead trailer lang. Wala tayong traction, winter ngayon. Pag walang traction sa pop, papaling-paling yan eh. So yan lang pala ang ikakarga sa atin. Forward more. Okay. After finish the lead trailer. Some are like this double, some are single. So these are like 4 skids. Much better single. Yeah, some Safe. are single. Yeah. This is the center. 5 here, 4 here. Okay, on the first only. Yeah. Not on the back. No. Put 10 skid at the back, 11 here. I will put this one in the middle. Yeah. Yeah, that's good. Tell me the center. Okay. Is it good here? Yep. Back up a little bit. Oh, that's good. Okay. Back up. Okay, good. So ito yung load natin guys. In-spread ko yung ano niya, yung kamada, kasi nga para magkaroon tayo ng traction.
magaan lang naman yung load natin. So ganoon din ito. Dito 10 eh, 2, 4, 6, 8, 10. 10 kakarga dito para lang may traction dito. So isang drop lang naman yan eh. I-strap na natin ito, lagyan natin ng carpet kasi nga matalas itong yung bricks. Okay. So kakargahan pa tayo na isang piraso dito sa unahan. Okay. That's good. So yan. 11 dito, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay. Then abantin natin konti para magkarga sa likod. Bubuhos na yung snow guys. Ay, lagpas pa yung bato ko. Abanti lang natin para makargahan niya. So ito guys, lagyan natin ng carpet ito kasi matalas. Yan. Yan, para pag bato natin ng strap, okay na siya. Yan. Good. Decide in a little bit. This block? Yeah. Move forward. More. Okay. That's okay. Ito, lagyan natin ng ito kasi yung mga corner. Yan lang. So bago natin batuhan ng strap. So batuhan na natin ng strap guys. So dalawa ibabato natin dito kasi sa unahan to. So kabila ito. Silalagyan pa natin yan ng plastic corner eh. Tapusin muna natin to guys. Alright. So yun guys, natapos na rin tayo makargahan ng bricks. So ganito ang ginawa ko, nilatag ko para flat siya. Pero hindi pa rin kaya i-flat dahil 37 skid ang karga natin. So yan siya oh. So nilagyan ko lahat ng carpet yan, yung mga corner kasi nga matalas yan. So yan, kailangan lagyan nyo guys ng carpet para sure na hindi mapunit yung tarp natin. Ayan. So ito yung tarp ko na 28 feet. Andun yung iba. So tapos yung na natin to guys, i-secure na natin. Then lahat ng strap lalagyan natin ng plastic corner dahil matalas yan. Protection yan sa strap natin na hindi mapunit, maputol, ganon. So yun, tapusin muna natin to guys. At takbong pogi lang. Alright guys, finally natapos din tayo mag-secure ng load.
So ready to go na tayo. Pupunta tayo ng Cornwall dahil siservisan daw yung truck and trailer natin. So hindi na tayo pupunta ng Kelsey dahil ang way natin ay nasa Quebec tayo papunta ng Alberta. So ang advice ng opisina, due date na ng service ng truck natin pero malayo na para umuwi pa ng yard. So syempre alam nyo na, marami ng kasosyo or sister company yung kumpanya natin. So kahit saan na pwede kami magpa-service ng truck. So doon siguro baka may contrans doon sa Cornwall, Ontario. Doon tayo pupunta. Alright. So ayan yung load natin. Yan. So tara guys, let's go. Ang dungis ko. Ingat-ingat. Drive safe at takbo pogi lang. So yun guys, nandito tayo sa compound ng Contrans pala to. Papaservisan natin yung truck. So hindi na ako kailangan pupunta ng Kelsey Yard sa Innisfil. Dito na tayo, pupunta tayo na siya. Hindi ko na kayo isasama kasi nga